mayaman. Mukhang pera or... Hello mga madam, good morning. Happy Tuesday. And for today's video ay hindi ko alam anong gagawin ko ulit guys. Pero for today's video ay gagawa ulit ako ng daily vlog syempre kasi yan yung aking trabaho. And I just took a bath. Hindi ko talaga, I didn't blow dry my hair. No, English. Hindi ko binoblow dry yung hair ko guys kasi nasanay ako sa Pilipinas na ganito lang. Tapos ayaw ko ng hair blower. Wala akong hair blower pero kahit meron ako, parang ayaw ko. So ayan, a lot of people commented na yung hair ko daw ay oily. Natural talaga yan guys kasi palagi akong naliligo everyday. Kaya basta akala nyo oily. And meron nga ako dito, embutido, bangus embutido. Ayan. From We. So, ito ngayon yung aking lunch. Breakfast and lunch. Ano na dito, guys? 10:30. Nagising ako mga 8:30. So, lang ako. Nag-scroll sa cellphone. And then, bumangon ako mga alas 10 na. Alas 10:30. At magluto ako ng rice. Pinapakaluan ko lang yung rice na na may flavor ba yung Knorr na rice na may flavor. So, brunch na to. Breakfast and lunch na kasi mag alas 11 na. And then, frozen. Oo, frozen. Iyan ko lang to guys, i-prituhin. Tingnan ko nga kung anong itsura nito. First time ko mag-try nito. Sana masarap. Pero mukhang masarap siya. Anong ginagawa niyo dyan mga madam? Happy Monday. Parang parang masakit pa yung, parang masakit yung ulo ko. Kasi pagkagising ko, naligo agad ako siguro at gabi. Natulog ako kanina, mga 12:30 a.m. 12:30 a.m. na. Ay, wow. Ay, ito pala yung itsura niya. So, frozen pala. Frozen pala talaga siya. Defrost muna. Akala ko nakalagay siya sa aluminum foil. Defrost. Hindi ko lang i-microwave guys kasi pag microwave plastic baka hindi pwede. So kahapon yun yung ginawa ko. Gala-gala kami ng aking friend. Minsan lang naman ako gumala sa bahay. Minsan gumala sa bahay. Ano ba yung pinagsasabi ko? Minsan lang naman ako gumala sa labas ng bahay. Ang hirap talaga mag-Tagalog, no? Trying hard ako mag-Tagalog guys kasi Ilongga. Hiligay nun. Ang nasasabi, ay, taga bundok, mga ganyan. Province life. Sa amin kasi hindi naman talaga province, pero mas gusto ko nga bundok. Mas maganda pa nga tumira sa ganyang lugar. Province type. Kaysa sa city. Sa city, nung bata ako, gusto ko sa city. Pero ngayon, gusto ko na sa province life. Fresh yung mga pagkain. Magtanim-tanim ka. Malinis yung hangin, di ba? Norte siya na rice. May flavor. Ito yung kanyang package, chicken flavor broccoli. Bumili ako ng picture frame kasi balak ko na ilagay ko diyan. Lagay ko diyan kasi para may design din. At ito yung aming nilagay ko nga din yung mirror. Hindi ko pa nalilisan. Yung asawa ko na lang maglinis ng salamin na to. Kasi nasa nakita ko na hindi pala ako pwede. Ilang times ko na yan ginawa guys. Ngayon ko lang nabasa sa instruction na pagbuntis pala, hindi ka gagamit ng mga glass cleaner. Nabasa ko guys na may bleach pala. Kaya, ay nakakatakot sana. Okay lang tong baby. And then, gumamit ako last time ng panlinis sa CR, sa bathtub. Tapos, may bleach pala na contain. Kaya, siguro mga 3 times ko yun ginawa. Ay, pero hopefully, okay lang. Nakakatakot. Kaya ngayon, magbasa-basa na talaga ako ng instruction, guys. Especially pag buntis ka, madami palang bawal. Hopefully, okay lang. Pa rin siya frozen.
Ito na ako ng embutido. Half ko lang guys, hindi ko siya pinrito lahat. Okay. Last ko makain ng embutido sa Pilipinas pa ako. Ako sa Pilipinas, kunti lang. Minsan lang din naman ako makakain ng embutido. Nakatry na ako magluto guys ng homemade na embutido. Masarap naman siya, kaso lang yung first time na gawa ko, hindi siya dumikit. Siguro nagyan ko na ano talaga. Cornstarch. Hindi siya dumikit, pero masarap yun. Yummy. Guys, mga madam, ito na oh. Ayan, ito yung aking breakfast. Sarap guys. Wow. Try ko kanina isang sarap. As in, promise. Then, meron ako dito. Ito po yung packaging. Meron ako ditong kape na may gatas. Kape na may Bear Brand milk. Sarap ipares. Lord, thank you sa blessing. Sanctify this food as I partake. In Jesus' name, amen. Ito siya. Pinalagay ko na dito. Kain! Wait, kain muna ako. Para may energy. Diba? Ang sarap. Sarap pare sa itlog. Na ano siya, nung nag-fry ako, na parang nasira yung shape. Gusto ko pumunta sa labas. Para makapag-exercise ako, walking. Kahapon, nag-walking din ako kasi pumunta kami ng mall. Sumakit yung balakang ko pero goods lang kasi exercise. Mag-order kayo mga madam ha, ilagay ko yung link sa comment section. Nagabala muna ako. Hindi pa kami nakabili ng bagong washing machine. Siguro mamaya, kami magtingin-tingin kami kasi nung Sabado na busy kami at umuwi kami gabi. Ay hapon na kami nakauwi. Nag-celebrate ako ng 1 year ako dito sa Amerika. Dapat that time punta kami. And then nung Saturday na naman, hindi rin kami nakapunta kasi yung Sunday. Kasi pumunta kami ng church at half day lang pala yung mga store. Kasi Sunday. So, pero parang ayaw ko nga ito guys kasi yung washer okay pa naman. Yung dryer lang talaga nakakatakot. Pero ang bibilihin namin na washing machine, same pa rin na ganito kasi parang mas reliable yung ganitong style compare sa front load. Yung top load, parang mas maganda. Parang tumatagal talaga siya. Ito, I think, matagal na po guys kasi yung kulay niya, itsura niya, tagal. Ngayon yung mga front load na mga washing machine, parang ang bilis masira. Pero yung kukunin namin na brand, yung LG. Kasi yung LG talaga, siya, parang mas reliable. Parang mas maganda yung brand niya. Parang ayaw kong mix washing yung mga bagong clothes. Kasi baka mag-stretch. Pero okay lang, basta hindi ko na siguro i-dryer. Iyan ako na lang. I-wash ko na lang sa doon sa sa may nakainis. Na lang hand wash ko na lang to na yung yung kaniyang speed hand wash lang. Kasi bago to ng mga damit ng asawa ko, binili niya. Nasayangan ako pag i-dryer. Pero malamig ngayon. Pero hindi naman nagsusnow. Pero yun lang mahirap pag malamig kasi minsan yung mga damit parang feeling ko hindi siya madaling mag-dry. Unahin ko muna guys yung mga cotton na damit. And then after nito,
Maghugas ako ng pinggan, mag-exercise, mag-ano lang ako guys, mag-squat, walking, konti. Konti lang naman pala yung labanan ko. 2 load lang to. Ay. Jesus Christ, take my life. Ito guys, nasira na yung lalagyan ng mga liquid detergent. Hindi na siya nag-work. Pero sayang, no? Dito, sa atin sa Pilipinas, yung mga ganito, hanggang pwede pa. Dito, before masira, kung feeling mo masisira na, palitan na agad. Kaysa magka-emergency pa, habang naglalaba kami, mangyari pang masama. Sa atin sa Pilipinas, kaya pa yan. Ganyan din kami. Hanggang pwede pa, kahit sira-sira na, gagamitin pa rin. Tapos pag nagka-problema, pag may nasunog, diba, malaki yung gastos, mas malaki yung magagastos. Pero yun tayo mga Pinoy, ano tayo, resourceful, matipid. Lalo na pag nagtitipid ka sa budget. Ginagamit ko guys, liquid detergent. Kasi last time yung ginagamit ko powder, na-notice ko pag powder yung ginagamit ko. Pag yung damit hindi masyadong nabanlawan. Parang siya, lumilikit yung mga powder pa na tira sa damit. Pero pag liquid, natunaw agad. Mabilis siyang matunaw. Sabihan ko talaga ng liquid detergent para babango. Ayan. Fabric softener at Downy magpabango. Once a week lang naman ako naglalaba. Yung machine. Pero kaya pa. Okay tayo guys sa mag-karaoke. Ano muna ako, mag-mic test. Ito muna ako maupo. Kasi ako dito karaoke. So, yun lang. Baka makapiright. Sana hindi ako makapiright. Hello. Hello, mic test. Hello, mic test. Alam niyo ba yung kanta yan na As the Deer? Saan ko ba ito lalagay? As the deer panted for the water, you alone are my home. You alone are my strength. I must be ready. You Tapos na ang aking labahin. And ngayon, is-separate ko nga mga madam yung mga i-hire ko na t-shirt sa labas. Yung mga bago.
This one, dapat to. Ito. Ano ko lang to. Sana, ano to? Sana, ano siya? Mag-dry. Hindi mo din. Something you have to tell. Magdry ka, wala. Tama ko? Magdry ba niya? Puro na long sleeve yung mga suot niya. Kasi malapit na at masasok na sa siya. Long sleeve lang to. Guys, susukin ko yung long sleeve. At nito, tutulog. Sure na aking sampayan. Wala ko lang hindi nakain dito na sampayan. Yan. Very good. Ano naman? Dry there. Pero mamaya ako na lang ito i-dryer guys para isahan na lang kasi konti naman yung natira. May second batch pa ako na konti na lang. So, i-dry ko na lang sila lahat-lahat para isang gastos ng kuryente. There was so much traffic today. Crazy amount of traffic. It's traffic. Guys, we're going to... Ala. Ay, that's scary, diba? Yeah, we should park there. And then this one too. Ay, I forgot my seatbelt. We're going to get my stepson at his school. And then, after that, I'm going to buy some ingredients, chicken, for my husband's lunch tomorrow. Bukas, gagawa ako ng chop suey. Magluluto siguro ako ng chop suey para vegetables. Kasi hindi na ako nakakain ng vegetables siguro mga 1 week na. Kaya, magluto ako guys ng vegetables para maiba naman yung ating ulam. Kakadating lang namin ng bahay ng madam at bumili nga ako ng grocery. Bumili ako ng corn. Ilalaga ko ito mamaya. Ano na siya nabalatan. Sweet corn. Then, 2 packs ng chicken breast. Magluluto ulit ako ng chicken pastil. Kasi nagustuhan niya. And then isa, yan, lutuin ko yan lahat, chicken pastil. Kasi, bukas, baon niya sa trabaho. And ito guys, beef brownie. Ito din yung rice. Grabe ganito lang nabili, $50 na agad. Chicken stock. Chicken stock. Mahal. Pero mas okay na lang yan kaysa magbili ka sa labas palagi. Mas mahal. Isang kain lang. Ito, maliit na sayote. Kasi magluluto ako ng chop suey. Bukas. Naisipan ko magluto ng chop suey. And then, bumili din ako ng konting Baguio beans. Baguio beans tawag sa Pilipinas. Then, chili, jalapeno, at cabbage. Ay. Ayan, carrots. Isang carrots lang yung binili ko kasi ako lang naman magluluto. Ang bango, rosemary. Nilagay ko to sa ang bango pala, no? $2 yung ganito, guys. Ang bango pala nito. Ilalagay ko sa buhok. Ibababad ko pala to sa tubig. Yung fresh na ganito. And then cloves. Kasi, yan yung spray ko sa buhok ng aking husband. Kasi yung kanyang buhok dito, parang yung hairline niya ba. Kaya, nakita ko na beneficial daw, healthy daw. Nakakatulong daw yung cloves at saka rosemary. Kaya i-try ko. And then, of course, energy drink, isa lang yung binili ko rin kasi sa akin dalawa. Sabi ko, isa lang. Ito lang yung nabili ko sa halagang $50. Kunti lang. Pero wag na natin i-convert guys kasi masasaktan lang tayo. Magluto na muna ako ng chicken pastel. Papakuluan ko muna to. And then magpakulo din ako ng itlog at itlog at saka mais. Yung dinner ko guys, itlog at mais. Okay. Nagpapakulo ako guys. Ito yung chicken. Tapos itlog. Sinama ko na lang din yung itlog.
And mais. And then, nagluluto din ako guys ng rice. Yung ano ba? Chicken roni. Ito. Yung chicken roni na rice. Kasi gusto niya to bukas ipare sa chicken pastil. Luto na yung sweet corn and yung chicken. Pinapakuluan ko pa rin. Itong isa, kinuha ko na kasi ilalagay ko to bukas sa may chop suey. Pinakuluan ko nga lang para hindi siya malansa. Kasi minsan parang malansa yung manok. Then, meron ako dyan, chicken broth. Naghihimay-himay na nga ako mga madam ng chicken. So, habang naghihimay-himay ako ng chicken, may kikwento ako sa inyo na kasi pag makapag-asawa ka ng foreigner, akala nila dito na mayaman na, kaya kahit ano pa yan, hindi pa masyadong nakilala, okay lang kasi foreigner. May pera. Pagdating sa Pilipinas, may pera. Ako guys, noon, to be honest, nung pinadalhan ako ng asawa ko ng pera, yung palagi niya akong pinapadalhan, I mean, although hindi naman talaga every month, pinapadalhan niya ako. So, I think na ano siya, mayaman. Kasi syempre sa Pilipinas, nagpapadala siya sa akin. May time na pinadalhan niya ako noon ng, magkano yata yun? Yung, siguro nasa 280,000 pesos na pinadalhan niya ako ng ganyan kalaki. Kasi, ano ba ang nangyari doon? Baka parang may bibilhin na investment or ganyan. Pero hindi pa kami nagkita noon guys sa personal. Ganun yung pag-trust niya sa akin. Then minsan, pinapadalhan niya din ako sa room ko. Kasi yung room ko guys, yung bedroom ko, okay lang naman. Pero sabi niya, gusto niya daw na maganda yung itsura. Kasi ako naman natutulog doon. So, pinadalhan niya ako noon ng mga 150,000 pesos ipa-renovate. Pero alam ko naman na hindi naman talaga 150,000 pesos yung cost noon. Sabi ko sa kanya, too much naman to. And then, sabi niya, dyan lang, okay lang. Pero yung ginagawa ko guys, hindi ko yan winawaldas. Ano ko yan, sinisave ko yan. Yan yung time na hindi pa talaga kami nakita sa personal. As in, tapos parang hindi ko pa yata siya yung boyfriend or ewan ko ba. Parang kasi sa mga foreigner parang hindi sila tawag doon, hindi sila nagko-court or tawag sa atin na basta na tayo na ba ganyan. Parang wala sa kanila. So hindi ko alam. So yun guys, malaki na yung padala niya sa akin. And then there's one time na sabi ko 280,000 pesos yata yun. So wala pa akong bank account. So pinasend ko yun sa friend ko. And then sa PayPal. At sabi ko hindi ko too much naman to na money. Tapos binalik ko sa kanya whole amount. Siguro yung time na yun, dinitest niya ako. Siguro mga 3 months pa lang kami 4 months siguro, mga ganyan. Dinitest niya siguro ako guys kung mukhang pera ako or hindi. So yung ginawa ko, kasi hindi pala ma-withdraw yung ganyang kalaking pera pag wala kang bank account. Pwede naman siguro, pero parang questionable. Ewan ko, basta. So sabi ng friend ko, questionable yan. So yung ginawa namin guys, binalik namin sa kanya. And then, pagbalik ng friend ko, PayPal to PayPal, hindi pa nga nakuha yung pera. May ano na agad, may charge na. Yung charge that time siguro na 23,000 or 25,000 pesos. Grabe yung charge that time. Hindi ko pa nang hawakan ng pera, yan na yung charge. So binalik namin sa kanya. And then, kasi yung nalagay ng friend ko, imbes na dapat family or friend, pag mag-ano ka, ibalik mo yung pera. Yung ano ba yung purpose. Yung nalagay niya guys, business. So nagka-tax. So grabe, ang sayang yung pera na yun. Pero at least na-prove ko sa kanya na hindi pera yung habol ko. Na hindi ako na grabe talaga na gagawa ng paraan para hindi lang maibalik. So yan siguro yung pag may foreigner ka, minsan tinitest ka nila. And then he said na parang ano niya sa akin na hindi ako ganyan na babae, na klaseng babae. So that time, nakala ko talaga mayaman siya. I thought he is rich. That's why
Hindi naman sa ano na nagustuhan ko siya dahil ganyan sa pera. Nagustuhan ko talaga siya kasi alam ko na mabuti siyang tao at hindi siya bastos. Yung ba ibang mga foreigner naghingi ng mga pictures, mga bad pictures. Siya guys, hindi siya bastos. Tapos Christian siya. So yung mga ganyang bagay, bonus na lang yan. Kaya sa mga Filipina dyan, kung pinapadalhan kayo nang walang kapalit, huwag nyong pirahan. I-save nyo. I-save nyo sa ano, para pagdating ng ka-chatmate mo na nagpapadala sa iyo, ng foreigner, may gagamitin kayo. Yan yung pinagawa ko guys, na nagulat na lang siya na may savings na ako. Pero pinapaalam ko naman sa kanya na kung may bibilihin ako, although hindi naman siya nanghihingi mga resibo, mga ganyan kung na binibili ko. Pero ako mismo yung sasabi sa kanya. And then akala, yan yung sabi ko na, yan yung topic nila natin na akala ko mayaman talaga siya. Pero na-realize ko guys, nung nandito na ako sa Amerika, hindi pala ganyan palagi yung sitwasyon. That time, sabi niya sa akin, madami siya siguro na padala sa akin kasi nag-overtime siya, and then siguro that time wala pa siyang bahay or nagre-rent, and then mura pa, kaya makapag-save siya ng pera. Pero ngayon guys, nandito na ako, alam ko na yung buhay, alam ko na kung ano yung mga bayarin dito. Kung sa Pilipinas ka, akala mo ang laki-laki ng pera na ganyan, pinapadala sa'yo. Pero kahit yung ganyang pera dito guys, isang buwan, siguro yung ibang tao isang buwan o ilang buwan mo na yan na savings. Yung 500,000, 300,000, kung normal employee ka lang, tapos madami kang bayarin. Minsan guys, ilang buwan pa yan pag-ipunan. Kaya, dapat i-value talaga natin yung pera. Kasi pag dito, sasabi ka nga na malaki yung pera pagdating sa Pilipinas kasi kino-convert. Pero pagdating dito, tamang-tama lang talaga yan, promise. Dito ko na-realize na yung mga bayarin pala. Hindi ibig sabihin na yung sahod malaki dollars, convert mo sa peso. Pag mga bayarin na pala, tamang-tama lang. Kasi yung ginagastos natin, dollars din. Fair lang. Kaya wag nating abusuhin. Madaming mga Filipina, mga mapang-abuso. Basta foreigner, bahala na. Okay lang yan. Basta, mahalin mo ng tama. Wag mong abusuhin. Dapat maging faithful ka, maging loyal ka sa partner mo. Makilala ako na, may foreigner na nga, may ka-live-in partner pa. Yan yung yung wrong. No, yung hindi makontento. Kala nila sa mga foreigner nila, gatasan lang nila, ginagawa lang nila. Ay, hanapan mo ko ng foreigner kasi ganito, ganyan. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko yung bubuhay sa akin. May totoo naman yan na kailangan natin ng lalaking bubuhay sa atin. Yung responsable, may trabaho. Pero kung yung purpose mo, maghanap ka ng lalaki para pangsustento lang sa'yo palagi. At wawaldasin mo lang yung pera for your wants lang, sa mga wants mo lang. So, hindi yan maganda. Pero pag yung mindset hindi mo mahalin ng tama, pero as long as hindi mo niloloko, honest ka, kasi hindi lahat ng mga foreigner dito guys, madaming pera. Siguro 80% ng population dito normal lang, normal na tao lang. Ay, madaming mayaman dito, pero mostly talaga ng mga tao dito normal lang din yung salary. Kung mag-overtime ka, siguro malaki-laki yung sahod mo, madami kang mga on-call, ganyan, grabe yung overtime mo. Pero hindi ibig sabihin na mabilis ang pera dito, madali lang kitain. Mabilis nga yung pera, basta masipag ka. Bukunan mo naman yung katawan mo. Busy. Lahat work. Kaya advice nyo sa mga Filipina na kilalanin nyo muna mabuti yung lalaki. Tapos hindi ibig sabihin na pinapadalhan ka, yung parang binibili ka,
Tapos alam mo yung ugali, red flag pala, madaming mga red flag, babaidor, o yung lalaki na feeling niya makukuha ka lang sa pera, ganyan. Masama yung ugali, especially walang takot sa Panginoon. Anhin mo yung pera, guys, kung ganyan naman ang ugali. Tapos dadalhin ka dito, hindi mo alam yung magiging future mo. Hindi mo alam kung anong magagawa sa'yo, kaya dapat mag-ingat-ingat. Ang dami kasing pagdating dito, wala kang family. Or minsan sa ibang state ka, wala ka masyadong friend. Or bago ka pa lang, tapos inabuso ka pa lang ng asawa mo. Kaya delikado. Okay lang yan as long as hindi kayo naabuso, hindi kasi nasaktan. Pero pag ganyan, kung dahil lang naman, dahil foreigner siya, padalos-dalos ka, ay ipag-pray mo muna. Kaya yun lang yung ma-advise ko. Yan lang yung masasabi ko. Na dapat mag-ingat at maging faithful. Magtulungan kayo ng asawa niyo. Ako guys, dating ako dito. Ay, pa-thank you talaga ako, Lord, na nagtutulungan kami. Hindi kami mayaman, normal lang na tao dito. Same lang, nagtutulungan para makapagbayad ng mga bayarin, makapag-save konti, help sa family. Yun lang. Pero yung importante ay may peace kayo, nagmamahalan kayo, at alam mo na sa tamang tao ka at hindi ka sinasaktan. Nagsiserve kayo kay Lord. Yan yung pinapasalamat ko talaga sa Lord na hindi siya nagbago. Kung ano yung pagkakilala ko sa kanya noon, sa Pilipinas pa, same pa rin yung ugali niya. Kaya, thank you Lord. At guys, malapit na akong matapos sa paghimay-himay ng chicken. Then, gigisahin ko na to. Gagawin ko na tong chicken pastil. Kasi bukas, para bukas hindi na ako magluto. Nilalagay niya lang to guys sa microwave. Lagay ko na to yung rice. Sa bowl, ilagay ko na yung rice at saka yung chicken. Dalawang lang to guys, dalawang kainan niya lang to, ang dami. Siya lang lahat to kakain, dalawang kainan. Ako, aabot pa to ng 1 week. Siya kasi, mostly protein. Ayaw niya ng madaming rice, konti lang. My husband is making his own burrito now, finally. Because he knows that I'm busy, so he feel bad. Feel bad, oh, I'm cooking. I'm making his lunch for tomorrow. And then tomorrow I'm gonna get up. I'm gonna make his breakfast. Every time, babe, can you make me a egg omelette? Babe, I'm so tired. I want to sleep. Yeah, that's what happened when they stay till 2 in the morning. Probably get up at 5:30. Yeah. Yeah. So right now, I'm making your lunch so that tomorrow, if I'm tired again, at least it's already prepared. I always do that. Oh, you opened the new one again, babe. We still have a lot of cheddar cheese. Well, You didn't check. I looked. I didn't see. So that's his dinner. Non-stop burrito. Ay, nako. Babe, you should try vegetables. Oh, give me that face, huh? Don't give me that face like... If you get sick, who will gonna take care of you? It's me. Yeah? Yeah. Buang ka. Oh, ito na. This is my husband's lunch for tomorrow. Healthy yan, guys. Chicken pastil. And then, ito yung kanyang chicken ravioli. Tama ba? Beef chicken roni. Mga madam, ready na yung lunch ng aking husband bukas. So, ito yung chicken rice roni. And then, yung chicken pastil. So, ilalagay ko na lang to bukas. Ilalagay ko na lang to sa ref. And then, ilalagay niya na lang bukas sa kanyang lunchbox. Kasi, parang ayaw ko ng, magising ng maaga. Kaya, gagawin ko na lang. And then, lagyan niya lang magdadala lang siya ng tubig, ice pack, at saka konting snacks para hindi na siya bibili sa work. And, kung gusto niya ng kape, so magigising talaga ako. Pero mabilis lang naman, gagawa lang ako ng kape para hindi na rin siya bibili. Diba? Nakatipid na. Dinner time. There's no carb in this. Hala? Is the, babe?
The corn is corn good for me. Yes. I guess. So? Dinner time. Yeah. Well, you know it's good. Okay. Dinner time. So mag-diet na ako. Kung saan mga anak na ako guys, diet tayo. Ito yung aking dinner. Mais, corn, and of course, itlog. Kagabi, ito din yung dinner ko. 2 itlog lang. Sounds good as this. Burrito. Corn on me. Mr. Burrito. Mr. Burrito yan. I'm having lunch. Having dinner with Mr. Burrito. Someone commented it in my vlog, and then she said it's okay if she will call you Mr. Burrito. Yeah, that's fine. You want to eat something else? I think I got it. You want some yogurt? Yogurt? Too salty. You still hungry? You want chicken nuggets? No. No, you're good. Pineapple juice. They said it will help me. That's like really sweet. You want to drink water? Yeah. It's hot. Don't break it, huh? Careful. We just had our dinner. Is it correct, babe, to say? We just had our dinner. You said dinner. Dinner, yeah. We just had our dinner, guys. And thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe our YouTube channel. And if you want to follow us on Facebook, my name is Maria Rose Vlog 2 with Blue Mark Check. God bless everyone. Bye!